Magandang araw po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. Andito po na naman si Professor Tondon Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po at medyo na late po tayo ngayon ng ating live. Dapat kaninang umaga pa to sa Philippine time. Kaya lang marami po tayong ginawa, marami tayong inasikasong sabi natin mas importante actually. Hindi ko nga sinasabing hindi importante yung usapang politika, pero pwede nating ipagpaliban yun. Kaya yung mga kanina hindi ko pwedeng i-postpone. Kung mapapansin nyo po, ang nasa likuran ko ay mga payaso o mga clown. Pag-usapan po natin ang mga payaso sa Kongreso, ang mga katatawanang nangyari doon. Alam mo, minsan, naiisip ko na lang, tawan na lang natin. Pero sa totoo lang, hindi ka tawa-tawa sapagkat seryoso itong usapan. Bato-bato sa langit ang tamaan po, huwag magagalit. Pero minsan mapapaisip ka, ito mang hinahalal natin ngayon sa Kongreso, sa Senado, sa pamababang kapulungan. Para bagang, bakit ganyan? Meron tayong senador na number 1 sa Senado, pero parang minsan iisipin mo, ano bang ginagawa niya? For example, there was this senator, hindi ko nga ngalanan na, bahala na kayo maghula kung sino ito. Merong isang senador na ang sabi niya ay yung Coast Guard daw ng China, hindi naman daw yun parte ng militar ng China sapagkat ang Coast Guard natin dito sa Pilipinas ay civilian force. Parang naisip ko, hindi ba niya naisip na hindi pareho ang sistema ng China at ng Pilipinas? Parang, hello? Senador ka dapat, inaalam mo yan? Ano ginagawa ng mga staff nitong senador na ito? Di ba? At parang itong senador na to, mas nagagalit pa na parang doon sa puntong yun na parang isipin mo, ano yung point? What is the point? Na dapat wag nating papatulan, wag na tayo magpapadala ng militar dahil ang Coast Guard ng China ay civilian force lang naman. Eh baka hindi kailang lecturean siguro itong senador na ito na ang China iba ang sistema. Hindi ba? Tapos ayan na tayo, merong isang member ng House of Representatives. Diyos ko naman. Bigla ba naman ng una? Ito ano na to, ang dami na nitong mga ginagawang mga kabulastugan at mga kababalaghan, katatawanan. Namimiloso po. Meron daw allocation ang confidential fund sa budget ng Vice President ng 2022. Zero nga lang daw yung laman. Kasi alam mo, gusto ko i-review ayon sa Saligang Batas sa Section 25 number 5 of Article 6, ang pwede lang na maglipat ng pera mula sa isang opisina like the President to the Vice President is when it is augmentation. Ang augmentation, dadagdagan mo lang. Ibig sabihin, meron nang ibinigay, dadagdagan mo. Yun ang ibig sabihin ng augment. Ang ibig sabihin ng augment, meron na, paalalakihin mo lang, pahabain mo. You do not augment something that is not existing. Diba? You have to augment something that is existing. Ngayon, ang palusot niya, meron na daw budget. Zero nga lang ang present. Meron daw item, zero nga lang daw ang inallocate. Parang, naglulukuhan tayo dito. Unang-una, walang inallocate, so therefore walang budget. Pangalawa, nung uriratin ko yung GAA, yung General Appropriations Act ng 2022, ang heading lang yung confidential fund, heading, hindi naman yun yung item. At ang katapat ng confidential nung heading ay blanco kasi di ba pag nagkaroon tayo ng mga table, may heading, tapos may mga items. Yung heading, siyempre ang katapat nun walang budget. So hindi zero kundi blank dahil heading lang siya. Panginoon ko. Tapos ngayon, ito na naman na kongresistang ito ang nagsabi na naman na ang education daw. Tama naman siya actually. Ang education daw, hindi naman daw public good. Kasi sa debate sa kongreso, pinag-uusapan siguro yung budget ng education padamihin. Actually, may point naman siya. Kaya lang ang point na gusto kong i-point dito, puro point,
ang nagiging very technical kasi eh. Kasi ang pinagkaiba ng public good sa private good, yung public good, lahat yun yung hindi na uuubos. Hindi pwedeng ang private good kasi pag kinain na ng isa, hindi na pwedeng kainan ng isa. Pag ginamit ng isa, hindi na pwedeng gamitin ng isa. 'Di ba? Ang public good ay common good. Ang tawag doon, the commons, na pwedeng gamitin ng lahat, nakikinabang tayo lahat. At ang edukasyon, technically, is actually something that can be privatized. Kaya nga may private education eh. It could be a merit good. Ang example kasi ng public good ay yung national defense, security, di ba? Ang roads is a public good. Pero sa totoo lang, technically, itong mga to, pina-privatize din. Kaya nga may mga private army ka, may mga security guard ka eh. Bumibili ka sa market, may mga business na ang nagtitinda sila ng security, katulad ng security guard. So hindi na rin siya totally public good sapagkat meron ng market. Kailangan mong nang lagyan ng presyo, binibili mo na. Sa isang lipunan na patuloy ang pagtaas ng marketization at yung mas nagiging yung kapitalismo, yung dating mga libre, binibili mo na. Yung mga environmental services katulad ng mahanging malinis, tubig na malinis, dati naman hindi yan binibili, ngayon binibili na. At pag-usapan natin ang roads. Okay, ang roads yan ay public good, pero alam naman natin may mga highways, may mga bayad eh. Ibig sabihin kung wala kang pambayad, hindi ka pwedeng pumasok. Lalo na ngayon, 'di ba? Kung wala ka na yung tawag nito, yung RFID, 'di ba? Mayroong punto na hindi na pwedeng pumasok mo walang RFID, there would be a time. So, hindi ka na pwedeng pumasok ng basta-basta. So, mayroong exclusion. So, may salita, hindi na siya totally public good. So, technically, the debate is not about whether it's public good or private good, but on whether the government must invest in education or the government must invest in health. Itong kongresistang ito, parang nire-raise siya yung point na hindi naman public good dyan. Di ba? Na parang hindi naman pure public good dyan eh, merit good dyan. So, ano ibig sabihin? Dapat may bayad. Samantalang ang education natin ay free. Di ba? Free education natin sa basic education. Ang bayad dapat kung estado ang nagbibigay. Although there are private service providers of education. May mga talagang kabulastugang sinasabi ng mga congressman at senador. Ngayon, meron naman akong nakita ngayon na sa isang debate sinabi niya na ang Philippine history daw at ang current events ay NPA subjects. Saan ka naman dun? NPA subjects. At nung tinanong, yan daw kasi sinasabi ng NPA, yan ay tinuturo ng NPA. Teka muna, magkalinawan tayo. Ang Philippine history at ang current events, bago pa nagkaroon ng NPA, ay meron na yan. At kahit na may NPA, meron yan. Huwag mo sabing hindi natin ituturo ang Philippine history, hindi natin ituturo ang current events. Dahil NPA subjects ito. Para saan ang gagaling itong mga kongresistang ito? Sa bagay, sinasabi lang naman, minamouth lang niya yung sinabi nung yung sinabi nung militar, di ba? Para maging iisipin mo, ano ba naman ito? Ay, Panginoon ko, Diyos ko, parang iisipin mo, nasaan tayo ngayon sa sitwasyong ganito? Naghahalal tayo ng mga tao na akala natin matatalino, ginagamit ang utak, pero parang inuuna ang kanilang mga ambisyon. Bakit baga hindi nila makita na may mali, kunyari sa isang confidential fund na ibibigay mo sa opisina, na hindi naman talaga gumagamit ng ganong klase ng pondo sapagkat wala naman siyang mandato ng national security. Ang mamasamain pa, yung mga tao na nagki-question dito at nakalulungkot kasi ang mga payaso tuloy nagki-create din ng mga pag-iisip na payaso sa publiko na hindi siniseryoso ito, na parang galit pa kayo sa mga taong katulad ko na nagki-question sa ganong klase. Kasi ang confidential fund, ibinibigay lang yan sa surveillance operations. Anong surveillance gagawin sa feeding program? Anong national security issue sa tree planting? Parang iisipin mo. Kawawa ang bayan kapag ganito mga politiko ang ating hinahalal.
Hindi ba? Para nakalulungkot. We can do better than this. We deserve better than this. Pero wala eh. Ganyan ang ating mga hinahalal eh. Mahilig tayo sa mga sikat. Mahilig tayo sa mga may angas. Diba? Sabi ko nga, we get the government that we deserve. We get the clowns that we deserve because we vote for them. Okay? Nakalulungkot isipin. Diba? Hindi ko naman nilalahat. May mga matatalino din yan. Meron din yung hindi clowns. Pero mas dominated yata ng mga payaso. Diba? Tapos merong isang senador, kinokontra ang diborsyo mula sa religious point of view. Nalilimutan, di ba? When you hear senators oppose the law on the basis of the religion, they don't really mind that they are violating the Constitution, that they are in effect giving bias to one religion over the other. Tapos sasabihin pa nitong senador na ito, ay di pa ayusin na lang natin ang ang annulment dahil yun naman ano ba yung annulment? Hindi ba pinapawalan bisa mo din naman yung kasal? Sa simula pa lang wala nang kasal. So why is it to a born again Christian it's going to be okay for annulment but not divorce? Parang hindi ko maintindihan. Di ba? Saan ang logic? Hindi ba? Tapos ang isa pang hindi ko maintindihan din dito sa mga senador at sa congressman. Ando na ako na may jurisprudence na pwede ko mag-cite ng contempt. Ando na ako na pwede ko mag-angas sa inyong mga hearings. Pero may mali eh. Hindi porket yan ang sinabi ng Korte Suprema na pwede nyo gawin yan. Kasi dito sa ating sistema ng lipunan, hiwalay ang nagsasakdal sa naghuhusga. Hiwalay ang nagsasakdal sa naghuhusga. At meron tayong karapatan na tumahimik at hindi magsalita. Lalo't ang sasabihin natin ay pwedeng ikapahamak natin. Nasa saligang batas yan. No one can be compelled to become a witness against oneself. Pero ano bang ginagawa nitong mga senador at mga congressman? Kapag hindi nila nagugustuhan ang sinasabi ng kanilang mga resource person, ipinapakulong nila. Una, paano kung ayaw magsalita dahil mga incriminating yan? Constitutional right nila yan. Pangalawa, ikaw na yung nagsabi na ikaw yung complainant, ikaw pa rin yung naghusga na i-detain niya. That is still a violation of the right of the person to liberty. Di ba? Na parang hindi ko maintindihan. Katulad dito nangyari ito. I know that dapat parusahan ang mga nang abuso ng katulong. Katulad nung nangyari sa Mindoro Occidental. Pero hindi ang Senado ang lugar dyan. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit meron pa silang hearing in aid of legislation. Hindi ba sapat ang mga batas natin para protektahan ang karapatan ng ating mga kasambahay? Anong in aid of legislation ang parang minsan iisipin mo, ano pa bang bagong batas ang ilalabas nila para parusahan ng mga nang-abuso at nambubugbog sa kanilang mga katulong at kasambahay? Hindi ba meron na? Why would that be in aid of legislation? What is the new legislation that they're going to inject? Parang iisipin mo, gusto lang magpasikat nitong mga, minsan nakakagigil eh. Diba? Tapos, parang hindi ba nasa korte yan, sampahan nyo ng kaso? Ano ba ba? Malinaw naman na talagang violate ng amo yung katulong. Kesa sa mag-hearing pa tayo sa Senado, sampahan na ng kaso yan, idemanda na yan para ng mga kulong ng tamang proseso ng ayon sa saligang batas. Hindi yung magkakaroon ng hearing in aid of legislation. Ano pa yun? Anong legislation pang kailangan natin? Malinaw pa sa tubig na napakapuro, malinaw pa sa langit na walang ulap, na may batas na tayo na pumuprotekta sa karapatan ng mga kasambahay. At may batas na tayo na nagpuprotekta at nagpuprotect sa kanyang karapatan yung nagpaparusa sa mga nang-abuso sa kapwa. Ano pang problema dito? Tapos, yun nga, siyempre, dinala mo yan dyan, kung hindi nyo nagustuhan ng kanya sagot, wala tayong magagawa. Pero hindi, kinukulong nila.
Kasi dahil meron silang karapatan, sabi ng Supreme Court, they're all clowns, I tell you. That really, parang kumukulang dugo ko na parang binabastos nila ang saligang batas. Kasi ang sabi naman ng Korte Suprema, dapat may valid reason for in aid of legislation yan. Anong, I tell you, it's really amazing how these people can really spin this. 2025, mag-election na naman tayo. Sana ayusin na natin ang pagboto. Huwag na tayong bumoto sa mga payaso. Huwag na tayong bumoto sa mga clowns. Ang mga clown at ang mga payaso sa karnabal yan. Nirerentahan mo yan para magpatawa sa mga birthday party ng mga bata. Yan ay nagmamagic-magican. Trabaho nila yan. Magpatawa, magbigay ng aliw. The Senate and the House of Representatives is not a carnival. It is not the festival mall. It is not a children's party. It is Congress. So we should stop sending clowns to the House and the Senate. Pero ganun eh. Sino ba may kasalanan sa mga yan? Kayo din naman. Maswerte ako kasi itong mga clown na to, hindi ko mga binoto yung mga yan eh. Yun ang pwede ko masabi. Wala akong partisipasyon dyan. Yung mga clown na hindi ko man yan binoto. Totoo lang. Munti ko na iboto yung isa. Pero nung nandun ako sa aking sinusulat na parang, shit, hindi ko yata kaya. Diba? Parang, nabibigyan niya ako sa kanya sabagat novel. Pero naisip ko parang ang hirap. Lahat na makaramihan naman sa binoto ko, talo eh. Ay, nako. Anyway. Di ba depressing? Nakaka-depress talaga. Parang nakalulungkot. I think we deserve more. Our country deserves more. O siya, sige. Sana nakapagsilbi ako sa bayan. Kahit ang bayan, ang hirap mahalin. Dahil patuloy na naghahalal ng mga payaso. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan. Na-upload ko niya mga puso at nakapagbabago ko ng mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach minds, touch hearts, and transform life. Ay, nako, depressing. Siya. Weekend na bukas. Again, pasensya na po kung medyo na late. Okay. Pero nagsikap po tayong magkaroon ng live. Okay? At sana po, patuloy kayo nagsumusubaybay sa akin. Mga patuloy na mga followers ko. Kita-kita ulit tayo sa Lunes. Magkwentuhan tayo. Bukas, Sabado, Linggo, wala pong usapang politika. Ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal, magandang araw po sa ating lahat. Kung saan man kayo, kung gabi, magandang gabi. Kita tayo. Monday. Take care for now. Bye. Hindi pala take care. Bye for now. Ano sinasabi ko. Okay. See you Monday.